Nais kong mag-share ng konti kung bakit ginagawa natin ito, why the Testimony Sunday, o bakit natin kailangan i-celebrate yung katapatan ng Panginoon, why are we doing this? And so I think 5 lamang na mga puntos kung bakit mahalaga ang pagbibigay ng patotoo. Para malaman natin bakit mahalaga na i-declare ang kabutihan ng Diyos sa kalagitnaan natin at hindi lang tayo na manahimik. Okay na sa akin, may ginagawa si Lord, so sapat na yon. Pero nais kong bigyan kayo ng fuel, from the Word of God, kung ano ang kahalagahan nito ng pagbibigay ng patotoo sa kalagitnaan ng karamihan tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? So number 1, ito ay biblical. Sinasabi ito ng Biblia at makikita natin mamaya, hindi lamang siya biblical, kundi ito ay parang utos na pinag-uutos. So kung ating naranasan ang kalooban ang kabutihan ng Diyos, na alam mong ligtas ka, right? Dati alam mo ang buhay mo ay papunta sa kapahamakan, nang nakilala mo ang Panginoong Jesus, nagkaroon ka ng kaligtasan. So sa ngayon, bakit kailangan mong ipatotoo, sabihin sa iba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo sapagkat ito ay sinasabi ng Biblia. Psalms chapter 40, verse 9 to 10. I didn't keep the news of your ways a secret. Hindi ko itinago. Sabi niya, ang kabutihan, ang balita patungkol sa iyong pamamaraan. I didn't keep it to myself. Hindi ko sinarili. I told it all. How dependable you are. How thorough. I didn't hold back pieces of love and truth for myself alone. Yung naranasan kong pag-ibig mo, kahit piraso, hindi ko tinago sa sarili ko lamang. Kundi inihayag ko lahat ito. Sabi ni David, sabi niya, I told it all. Let the congregation know the whole story. Amen. Praise the Lord. So ang ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay hindi siya itinatago lang. Ipinahahayag. Amen. Hindi upang ipagmalaki tayo, kundi ipagmalaki na merong Diyos na gumagawa sa buhay ko. At malalaman natin later on kung ano pa ang kahalagahan kung bakit natin ipinahahayag ito. Sa Voice Translation, meron tayong Bible Voice Translation. I have encouraged your people with the message of righteousness in your great assembly. Look and see, I haven't kept quiet about this thing. So hindi ako nanahimik lang. You know this, Eternal One, verse 10. I have not kept your righteousness to myself, sealed up in the secret places of my heart. Hindi ko itinago ang katuwiran, ang pag-ibig mo, ang naranasan ko sa iyo. Hindi ko sinilyuhan ito sa puso ko at tinago sa pinakasulok-sulok lang ng puso ko. Sabi niya, instead, I boldly tell others how you saved and how loyal you are. I haven't been shy. Hindi ako nahiya to talk about your love. Nor have I been afraid to tell your truth before the great assembly of your people. So sabi niya, hindi ako nahiya na ipahayag ang pag-ibig mo. Hindi din ako naging takot, na ipahayag ang iyong kabutihan. Awit 40, 9 to 10, babasahin natin ito sa Mabuting Balita. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inililihim, hindi ko sinasarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isisiwalat. Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Ipahayag ninyo ang mabubuti niyang gawa sa mga tao. Minsan, hindi natin maipahayag, di ba? Ang kabutihan ng Diyos kasi parang wala tayong nakikita.
na ginagawa ng Diyos. Bakit kaya wala tayong nakikita? O baka naman tayo ay walang nakikita dahilan sa tayo ay masyado nang nakatuon doon sa mga negatibong bagay sa buhay natin. Kaya ang mga na-attract natin ay mga negatibo. Imbis na nadi-declare natin that God is at work. Sa kalagitnaan ng chaos, sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng kaguluhan, ang dinideclare mo ay hindi yung napakagulo naman. It's a command. Make known His deeds among the people. At ito pa isa sa Mark chapter 5 verse 19. Nung naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon, hindi ko na para lang paikli tayo. However, Jesus did not permit him but said to him, ito yung nag-minister yung Panginoon doon sa inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you. Gusto niya sumunod sa Panginoon. Sabi niya, uwi ka muna. Ang gawin mo, pahayag mo ang ginawa ng Diyos sa pamilya mo. Ay, ginawa ng Diyos sa iyo, pahayag mo sa pamilya mo. Sa trabaho natin, dalhin mo ang Panginoon, pakita mo buhay ang Diyos. Number 2 is, it glorifies and honors His name. It glorifies God, it honors His name. Naluluwanhati ang Diyos sa ating pagbibigay ng patotoo. Psalms chapter 22 verse 22, sabi ng Panginoon, sabi niya, I will declare your name to my brethren. Ito pong talatang ito ay sinabi at sinulat ni Haring David doon sa Old Testament. Pero ito po ay sinabi ng this is the Spirit of God or the Spirit of Christ in David. Na actually, ang nagsabi nito, walang iba kundi a future na sinabi ng Mesias, si Jesus. Sabi niya, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will praise you. Pero sharing what God has done, ang pagbabahagi sa ginawa ng Diyos sa buhay natin ay hindi lang siya isang tradisyon o ginagawa lang siya sinasama sa programa. It is an act of worship. Alam natin ang pagpupuri ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-awit. So hindi lamang kanta. Ang pagpupuri, kasama na doon ang pagbibigay ng patotoo sa Diyos. Pagsambayan. So kung talagang tayo ay mapagpasalamat at sa Diyos sinasamba natin, magbibigay ka ng patotoo mo. Kasi maintindihan mo na hindi ka lamang nagpupuri sa Diyos kapag kumakanta. Nagpupuri ka sa Diyos kapag nagpapatotoo ka. Amen? Testifying is a form of worship. It publicly acknowledges God's work and gives Him the glory He deserves. Bakit tayo magpapatotoo? Bakit ka magpapatotoo? At ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, magpatotoo ka, kahit hindi sa congregation at sa iba. Sa mga kapitbahay mo, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo, magpatotoo ka. Ipahayag mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Pakita mo na ikaw ay ligtas. Pangatlo, it strengthens the faith of others. Nagpapalakas. Pag magte-testify ka, pinapatutuhanan mo, nabibuild up yung pananampalataya ng iba. Kasi alam po natin, hindi po ba na minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na pinanampalataya na natin ang isang bagay. So, halimbawa, nananampalataya tayo, 2024, nananampalataya tayo, malakas ang ating pananampalataya na mangyayari ang ating pinanampalatayanan. Halimbawa, pinagpipray natin ang ating mga mahal sa buhay. Mahal natin sa buhay na makakakilala sila sa Panginoon, magbabalik loob o kaya maglilingkod sa Panginoon, makakasama mo. 2024, lakas ng pananampalataya mo, mangyayari, Lord, in Jesus' name. Tinatayuan ko, Panginoon, ang iyong salita na nagsasabi, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Amen. Mararanasan nila, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay nila, 2025, ano na nangyari? May mga pagkakataon sa atin na ang ating pananampalataya ay bumababa. Na minsan, ang pananampalataya natin nagiging katulad ni Pedro. Doon sa Matthew chapter 4.
Nung makita niya ang Panginoon, 14 rather, nung makita niya ang Panginoon, nasa bangka sila. Amen, nasa bangka sila, nakita nila ang Panginoong Jesus naglalakad sa tubig. Natakot ang lahat, pero si Pedro, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, bid me to come. Sabihan mo ako, Panginoon, na pumunta dyan sa'yo, na lumakad sa tubig. Sabi ng Panginoon, halika. Pag sabi ng halika, humakbang siya. Pero paglaon, ilang hakbang, nakita niyo yung alon at hangin na malakas, lumubog siya. So minsan ang pananampalataya natin ay ganoon, malakas tayo sa una. Lord, masisave ang family ko. Lord, you will supply all my need. Lord, in the name of Jesus, I am the healed of the Lord. Pero kapag dating ng panahon na when meron ng mga alon na susubok ika nga sa pinanampalatayanan mo, hindi ang Diyos ang sumusubok sa iyo, pero merong mga challenges na susubok kung talagang nananampalataya. Kung hanggang saan ang pananampalataya nito. Ay, pagdating nun, minsan nakatingin na tayo sa circumstances at yung testimony ng iba ay magbibigay sa atin ng muling pagpapalakas o kalakasan. Amen po ba? Na may mga pagkakataon na medyo nahihina tayo sa pananampalataya, ang testimony ng iba makakapagpalakas, magbibigay, makakapag-strengthen sa ating pananampalataya, at makaka-encourage at mabibuild up ang ibang mga mananampalataya. Amen. Psalms chapter 66 verse 16. Come and hear, all you fear God, and I will declare what He has done for my soul. Sabi niya, lapit kayo sa akin. Kayo na mga may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Ay ipapahayag ko sa inyo ang lahat ng ginawa ng Diyos. Bakit niya gagawin yon? Para ma-encourage. Amen. So sa bawat isa sa atin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, merong utos sa atin, therefore, comfort each other and edify one another. Binigyan tayo ng Panginoon din, ini-exhort tayo ng salita ng Diyos, edify niyo ang bawat isa. Edify one another. Tandaan ninyo yan, huwag niyong kalilimutan na ang responsibilidad natin sa isa't isa ay to edify one another. Anong ibig sabihin ng edify, Pastor? Palakasin, pagtibayin ang isa't isa. Hindi para sirain ang isa't isa. Hearing real stories of God's faithfulness stirs up faith in others. Kapag nakakarinig ang iba ng tunay na mga pananampalataya, yung tunay na nangyari sa iyo, hindi lang sa Biblia. Kasi alam niyo po ba na ang Diyos ay gumagawa pa ngayon, nagsusulat pa ng istorya? Wala nang aral sa Bible. Hindi. Pero ang Diyos, may story si Peter, di po ba? Alam niyo yung kwento ni Peter kung paano siya binago ni Lord. Ay, si Levi, si Matthew, alam niyo ang kwento ni Matthew kung paano siya binago ni Lord. Ay? So binago sila ng Panginoon. At nakasulat sa Biblia ang kanilang kwento. Pero ngayon, alam niyo, nagsusulat pa ng kwento si Lord. Ang sinusulat niyang kwento ay ang kwento mo. Na hindi lamang siya dati, na sila naranasan nila, subalit God still writes stories. God is writing your story. Hallelujah. Testimonies reminds us that if God did it for others, nagtestify ang mga testimony natin, ay nagsasabi ika nga, na kung nagawa ng Diyos noon, halimbawa, magte-testify ka, ginawa ng Diyos. Nagbi-build din ito ng pananampalataya mo na kung ginawa ito sa iyo ng Diyos noon, gagawin niya sa iyo sa susunod pa. If God did it before, God will do it again. Amen. At ano pa ang magagawa paano pa makaka-encourage ang ating testimony, makakapag-build up ng faith ng iba. Makakapag-build up ng faith ng iba, kapag narinig nila nagpapatotoo ka, mabibuild up ang faith nila na magsasabing, kung nangyari sa kanya, mangyayari din sa akin. Amen. Kung ginawa ng Diyos yun sa kanya, gagawin din ni Lord sa akin yan. Amen. Pila-pila lang yan. Nauna lang siya sa pila, ako susunod. Amen. Ito din, ang ating pagbibigay ng testimony ay
nagbibigay din ng pag-asa na kung ginawa ng Diyos yon sa Kanya, yan na nga, ginawa ng Diyos sa Kanya, gagawin din ng Diyos sa akin. At nagpapakita din ito, ang pagbibigay ninyo ng testimony, for example, magpapatotoo ka tungkol sa pangyayari na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Magbibigay din ito ng pananampalataya sa mga nakakarinig na ang Diyos ay gumagawa pa ng himala ngayon. Number 4, it defeats the enemy. Ito ang gagawin sa inyo ng kaaway. Isa sa mga gagawin sa inyo ng kaaway, kapag kumilos ang Diyos sa buhay ninyo, o kaya meron lang kayong, hindi pa kumikilos ang Panginoon sa buhay ninyo, maaaring meron lang kayong pinanampalatayanan na something. Tapos, i-intimidate kayo ng kaaway, sa isip ninyo isipin na huwag kayong magpatotoo, kasi pagka magpatotoo kayo, gagawa ang kaaway sa buhay ninyo at hindi mangyayari yung pinanampalatayanan nyo. Isang foolishness na ilalagay ng Panginoon ng kaaway sa isipan ninyo para hindi kayo magpatotoo. At karamihan, may mga mananampalataya na talaga natatakot. Halimbawa, kahit sa healing. May mga kaisipan ng mga mananampalataya na wag ka magyayabang-yabang. Halimbawa, magpapatotoo ka tungkol sa healing. Ang espiritu na ilalagay sa iyo ng kaaway, huwag kang magyayabang, baka malala ang mangyari sa iyo. Without us realizing that giving our testimony is actually a weapon against the enemy. Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame him. Napagtagumpayan nila siya, yung kaaway, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they did not love their lives to death. So, hindi lang minahal ang kanilang buhay kahit hanggang kamatayan. Pero ang gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin, they overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ang iyong testimony ay sandata sa kaaway. May kapangyarihan. Amen. Kung alam mo kung sino ang pinanampalatayanan mo, kung alam mo ang ginawa ng dugo ni Jesus sa buhay mo, i-testify mo. At panglima, kahulihan, it opens the door for more blessings. Ang pagpapatotoo ay nagbubukas ng panibagong pintuan upang makatanggap ka ng higit pang pagpapala. Praise the Lord, may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Pag tinestify mo, gagawa ulit ang Diyos sa buhay mo. Makikita mo, it opens another door for you to receive another blessing. Ang pagpapasalamat lang, giving thanks enlarges our capacity to receive. So kung tayo ay maging mapagpasalamat, ang atin pong mga imbakan, ika nga, katulad ng imbawa ng widow, yung balo, na nagdala siya ng mga sisidlan. Di po ba, naalala ninyo? Nanghiram siya ng mga sisidlan. At pinunuan nila sa kapirasong isang bote ng langis, nakapiranggot na lang. Lahat ng mga sisidlan, pinunuan. Thanksgiving enlarges our capacity to receive. Minsan dumadating tayo sa point na wala ka ng room for you to receive. But when you begin to thank God, na i-enlarge yung capacity mo. Yung lalagyan mo na galon lang, isang galon. Bubuhusan ng Panginoon ng pagpapala sa buhay mo. Ang pagpapasalamat ay mag-i-expand doon sa lalagyan mo, gagawin itong isang drum. Ang kakayanan mo na tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Giving testimony and giving thanks to God enlarges our capacity to receive from the Lord. Amen. Hindi ba yun isang bagay na dapat nating gawin sa buhay natin? Upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. On the other hand,
Sa kabilang banda, ang pagko-complain, pagmumurmur, opens another door for the enemy to pour out something that is not from God on your life. Amen. Pagko-complain mo, nagbibigay ito nagbubukas ng pintuan para ang enemy ay makapasok sa buhay mo. Sa totoo lang. Amen? Kasi ikaw ang nagbibigay ng authority sa kaaway. You are the prophet of your own life. Kung ano ang pahihintulutan mo sa buhay mo, siyang mangyayari. At napapahintulot natin ito sa pamagitan ng ating puso na lumalabas sa ating bibig. Ang mga ipinahihintulot natin. Kung nagpapasalamat tayo sa Diyos, Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, na ang araw na ito ay puno ng biyaya mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay gumagawa. Salamat, Panginoon, na ako ay mahal mo. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagkulang sa buhay ko. It enlarges your capacity to receive. Pero pag complain ka ng complain, magbubukas ito ng pintuan para sa kaaway. Ano ba namang buhay ito? Sige, lagyan pa natin. Hindi na yata ako makakatakas dito. Dagdagan pa natin yung tambak para hindi mo matakasan. But when you begin to give thanks to the Lord. Amen. Scripture, Luke chapter 17, last scripture na ito, passage natin babasahin. Luke chapter 17, 11 to 19. Now, it happened, nangyari as he went to Jerusalem, that he passes through the midst of Samaria. So dumaan siya sa Samaria and Galilee, verse 12. Then Jesus entered into a village, certain village. There he met 10 men, ilang men? Who were lepers, who stood afar off. So pagpasok niya doon sa isang village sa Samaria, meron doong mga 10 may ketong na nakatayo. Verse 13, and they lifted up their voice. Nung makita nila ang ating Panginoong Jesus, sabi, Jesus, Master, have mercy on us. 14, so when he saw them, nakita niya sila, yung 10, he said to them, sinabi niya sa kanila, go, show yourselves to the priest. So nung makita niya mga lepers, sabi ng mga ketongin na ito, Jesus, Master, have mercy on us. Nung makita sila, sinabi sa 10, pumunta kayo doon sa priest at sabi niya, go yourselves to the priest. Pumunta kayo sa priest. And so it was, sumunod sila. As they went, habang sila ay pumupunta doon sa priest, papunta pa lang, naggalingan sila. Nagsigaling mula sa mga ketong nila. So nakita nila, alam niyo yung ketong, hindi po ba? Yung ketong ay sakit sa balat na minsan, lumalaki na yung nagbubukol-bukol na yung mga balat kasi ketong, sakit sa balat. Gumaling sila, yung 10. Habang sila ay papunta pa lang doon, sinunod nila yung sinabi ng Panginoon na pumunta sa high priest. Gumaling na sila, verse 15. And one of them, when he saw that he was healed, returned, and with a loud voice, glorified God. So, nung makita niya, gumaling siya, ang isa sa kanila, yung siyam, nagtuloy lang, praise the Lord, gumaling kami, totoo nga. Yung isa, bumalik. Sumamba sa Diyos, pinunay ang Diyos, at lumuhod sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At sinabi, Samaritan siya, sabi ng Panginoong Jesus sa 17, so Jesus answered and said, hindi ba 10 kayo na gumaling? Nasaan yung siyam? 18. Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? Kasi Samaritan siya. Wala bang ibang bumalik? Ito lang, isang to. Verse 19, and he said to him, arise, go your way, your faith has made you well. Pero kung titignan natin yan sa King James, 17:19, sa King James, and he said to him, arise, go thy way, thy faith has made thee, what's the next word? Whole. O ito ang gusto ko makita ninyo. Yung 10, yung sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa priest, at pagpunta nila, yung mga ketong nila nagsigalingan, nawala yung mga ketong. Yung isa, bumalik.
nung makita niya, gumaling ako, Lord, salamat sa Diyos, salamat, purihin ka, Panginoon. Sumamba siya sa Panginoon. Sabi niya, nasaan ang siyam? Ba't ikaw lang ang bumalik? Sabi niya, humayo ka, your faith has made you whole. So, hindi lamang siya healed, whole. Amen. Kasi ang mga ketong, sila gumaling lang, nawala lang yung ketong. Etong isang to, na-restore. Pag may mga ketong, makikita mo itong mga daliri na ito, nawala na, naubos ang iba. Ang isa, lahat yan, wala na. Maaring dito ang tenga, wala na, kinain na ng ketong. Yung siyam, gumaling, yung mga ketong nila. Pero itong yung isang ito na bumalik at nagpasalamat, nagpuri sa Diyos, nabuo ulit. Yung mga daliri, yung mga balat na kinain, parts ng katawan, na-restore, bumalik. So anong ibig sabihin yan? Thanksgiving, glorifying God, ang pagpapatotoo sa Diyos, ay nagbibigay sa atin, it opens another door for us to receive more of the blessing of God. It enlarges our capacity to receive from the Lord. Amen? Kung tayo ay maging mapagpasalamat. Amen? Nakaranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Niligtas tayo. Nagkaroon ng purpose ang buhay natin. Dati, hindi tayo marunong na magpuri sa Diyos. Walang purpose ang buhay natin. Walang layunin. Kung saan lang tayo, kung ano lang gawin natin sa barkada natin. Ano ba? Inuman dito, inuman doon. Hindi natin nakilala ang Panginoong Jesus. Patungo sana sa impyerno ang buhay natin. Ngayon nakakilala na tayo sa Panginoon. Amen. Nakakilala na tayo. Gawin natin na nung makakilala na tayo sa Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon. At hindi lang yon ang babaguhin ng Panginoon sa buhay natin. Makikita mo. Pati yung finances mo, mababago. Amen. I-restore din ni Lord yung pamilya mo. Amen. Whenever you begin to have that gratitude in your heart of thanking God, at pagpupuri mo ang Panginoon sa buhay mo, sa congregation, sa maraming tao. Look what the Lord has done. Amen. Makasanayan natin na maging mapagpasalamat, na patutuon natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, huwag nating maliitin. Amen. Ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, huwag nating kinkimin lang sa atin, huwag nating itago-tago lang. Kung may naranasan ka sa Diyos, kung naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, sabihin mo, itanghal mo ang Diyos. Ipatutuo mo ang Diyos sa buhay mo na siya ay mabuti. Ipatutuo mo kung paano ka binago ng Diyos. Ipatutuo mo kung paano nag-provide si Lord sa iyo. Ipatutuo mo kung paano ka pinagaling ni Lord. Amen. Hindi lamang sa physical na sakit, kundi paano ka binago ng Diyos, pinagaling mula sa loob, na sugat-sugat sa loob, mula sa depresyon, mula sa hindi pagpapatawad, mula sa galit na nasa loob mo, ngayon na naranasan mo sa Panginoong Jesus. Patutuo mo. At pabayaan mo na kumilos din ang Diyos sa iba, na magbigay ang Diyos ng kalakasan ng pananampalataya na kung nangyayari sa iyo, mangyayari sa kanila. Amen. At sa kalagitnaan natin, mapapurihan ng Diyos at makita natin na God is still working miracles in our midst in modern time today, in real life.